Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayon, pag-usapan natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sabi dito, mga kababayan sa balita, inquiry ay Manila Bulletin siya. Marcos says no regrets running with Duterte but fears Sara will undo his reforms. The president admitted he worries that his administration's reforms could be reversed if Duterte comes to power. Marcos denied being engaged in a political war with the Duterte family, saying his focus remains on governance and national development. So may worry mga kababayan yung ating Pangulo. Na-interview siya ng Bloomberg Television kahapon as uploaded sa YouTube. So sabi ng ating Pangulo, I think it was for the time that was the best thing that we could do. According to Marcos, he and Duterte previously shared the same vision for governance. We had the same idea of what we needed to do to be done in government. Maybe that's change niya. That's a change. Nagbago na kasi niya. But if you look at it in the context of that period, I think that was the right thing to do still, sabi ng ating Pangulo. Asked whether he fears his policies could be reversed given Duterte's continuing popularity, Marcos answered, yes, very much. That is a great worry for me because we have just started and these are big things, sabi po ng ating Pangulo, that we are trying to do. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan sa naging payag ng ating Pangulo. Ito, personal observations. Medyo may mga pagkakamali along the way. Siguro may mga advisors yung ating Pangulo na may mga vested interest din. Kaya ganito yung nangyari. Yung shield kasi mga kababayan ng ating Pangulo, the knight in shining armor niya sa Congress, yung kanyang pinsan si Martin Romualdez, na isang tabi po. So, nagsamantala yung kanyang mga enemies. Nawala yung pinakang matinding depensa niya sa Congress, mga kababayan, si Martin Romualdez. So, sa tingin natin, mga kababayan, ito mga analysis natin, yung paggawang scapegoat kay Martin Romualdez, lalo na po nung mawala siya sa poder bilang Speaker of the House, nagbukas po siya mga kababayan ng pinto para sa mga anti Marcos na mga senador, mga kababayan, na ilunsad po yung kanilang masamang plano na i-isolate at pabagsakin ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nakikita natin na direksyon na ginagawa. Sa ngayon mismo po, umina po yung control. Nawala yung kalasag, yung shield ng Palasyo Malacanang. So ang matinding pag-atake ngayon kay Martin Romualdez, matapos yung kanyang termino bilang Speaker of the House, mga kababayan, nagpapakita po ito ng isang delikadong sinyalis po. Yung kawalan ng kakayahan ng Malacanang mismo na protektahan yung kanyang mga pinakang matapat na alyado laban po doon sa mga mapanirang paksyon. So ito pong paggawang scapegoat kay Martin Romualdez at mga internal crisis po sa Senado, tulad po ng mga pahayag ni Amy Marcos at yung pag-rebrand sa mga investigasyon ay nagpapakita po ng humihinang kapit sa kapangyarihan ng administrasyon ang paglipat po ng alyansa ng Senado patungo sa kampo po ni Sara Duterte, na sinabayan po ng mga pag-atake sa mga polisiya ng palasyo. Nagpapahiwatig po ito, mga kababayan, ng nagbabagong klima ng politika dito po sa ating bansa.
Ang mga pag-atake po kay Martin, nagpapakita po ito ng kawalan ng kakayahan na protektahan po yung mga kaalyado. Kahalintulad po ito ng mga huling yugto ng Administrasyong Arroyo na natatandaan po ninyo mga kababayan, kung saan po humina yung kontrol ng Palasyo Malacanang mismo dahil sa sunod-sunod na pag-atake laban sa kanyang asawang si Mike Arroyo na nagbunsod po sa tuluyang pagdaos-dos ng kanyang political influence. Ngayon, mga kababayan, noong hawak pa po ni Martin Romualdez ang liderato po sa Congress na nanatiling intact, disiplinado, at may mataas na respeto sa kanya yung mga members ng Kamara na siyang nagbibigay sa Palasyo Malacanang ng matatag na legislative momentum, mga kababayan, at proteksyon laban po sa destabilization. Yung solidong suporta ng Kamara sa pamumuno po ni Martin Romualdez ang naging pangunahing deterrent o humaharang sa mga kritiko. Nang mawala siya, mga kababayan, sa poder, kitang-kita po natin nawalan po yung palasyo ng strategic buffer. Kaya po lantarang nakapaglunsad ng mga atake ang mga kalaban para po i-isolate yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad po ito ng pamumuno noon ni dating Speaker Joe De Venecia, remember? Noong Administrasyong Ramos, kung saan po yung kanyang Rainbow Coalition ang naging matibay pong pader na nag-shield sa Palasyo Malacanang mula sa mga pampolitikang panggigipit na nagdala po ng stability sa Ramos administration. So, punta tayo doon sa nangyaring kudita sa Senado at yung pag-agaw po sa institutional na kapangyarihan. Yung mabalis po na pagpapalit ng liderato sa Senado po, hindi po siya simpleng internal na usapin nitong mga mambabatas, kundi isa pong lantaran na pangagaw sa isa pong sangay ng gobyerno para gawin po itong kuta ng mga kaaway ng administrasyon. Nakikita naman po ninyo. So ang naganap pong Senate coup na naglukluk po sa bagong Senate President na lantaran pong Maka Duterte, hindi po siya ordinaryong balasahan, mga kababayan, kundi isa po siyang planadong hakbang para po agawin ang kontrol sa legislatura mula sa ating administrasyon. Ginamit po ng paksyon ng DDS ang bagong liderato sa Senado upang maging bagong sentro ng kapangyarihan. Sana ma-realize ito ng ating Pangulong Bongbong. Sentro ng kapangyarihan po na direktang bumabangga sa mga polisiya at direksyon ng Palasyo Malacanang na hindi po nila nagawa noong matatag pa po yung alyansa sa ilalim po ni dating Speaker Martin Romualdez. Isang adversarial po na Senate President ang nakaupo ngayon na outspoken po sa kanyang suporta kay Sara Duterte. Ito yung pumuno, mga kababayan, sa bakante para po isagawa yung agenda ng Davao. Kalintulad po ito, mga kababayan, if you read history, noong panahon ni Presidente Diosdado Macapagal, kung saan po yung kontrol ng Senado ay napunta po sa kamay ng oposisyon. Sa pamumuno po ni Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ng ating Pangulo, bilang Senate President noon, yun nagresulta po ng sistematikong pagina ng administrasyon ni Diosdado Macapagal. So punta tayo dito sa pagsabotahe sa integrity at pagbuhay po sa mga fake news upang tuluyan pong sirain ang kredibilidad ng Palasyo Malacanang. Ginagamit nitong mga DDS-aligned senators ang mga makapangyarihang committee sa Senado para po sa mga personal na ganti habang nakikipagsabuatan sa mga internal na traidor para po buhayin yung mga multo ng nakaraan. So makikita natin ang paggamit sa Blue Ribbon Committee ngayon laban sa integridad ng palasyo mismo. So agad muling binuksan, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee
And it was announced mismo ni sa kanyang live streaming ni Cayetano ang pagpapaimbestiga sa flood control scandal para gamitin pong sandata. Gawing sandata at gamiting scapegoat si Martin Romualdez at ang administrasyon. Yun ang plano nila po bukas mismo. And June 4 magsisimula sila ng investigasyon. Alam na ninyo yung intensyon. So makikita natin mga kababayan, ng pagbuhay sa mga nakaraang issue ay hindi po ito para sa tunay na pananagutan, kundi isa pong pampulitikang panggigipit. Ito yung talagang totoong witch hunt para para sirain po yung kredibilidad ng gobyerno, administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa sariling issue ng mga DDS. Diversionary po ito. Katulad po ito ng mga investigasyon noong panahon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, kung saan po yung mga investigasyon sa anomalya ginamit ng kanyang mga kalaban upang tuluyang i-demolish yung kanyang imahe bago po yung halalan na nagpahina po sa kontrol ng Malacanang. So history is repeating itself at sana makita ito na galawan ng mga Duterte senators ng ating Pangulong Bongbong ng Palasyo Malacanang, ng kanyang mga advisors, mga kababayan. At ito gagamitin nila po, isasalang nila itong mga 18 Marines. So matatandaan natin mga kababayan, noong February 2026, lumabas po yung joint affidavit kung saan yung nagpakilala na 18 ex-Marines na nagsilbi daw na bagman ng 85 billion hanggang 805 billion pesos na kickback mula sa flood control projects. Hindi umusbong ang isyong ito mga kababayan sa ilalim po ng liderato ni dating Speaker Martin Romualdez, dahil po paulit-ulit na napatunayan na walang sapat na ebidensya at gawa-gawa lamang po yung mga paratang. Ngayon itinutulak po ito ni Marcoleta. Kahit ibinasura na po ito ng dating Blue Ribbon Committee Chair sa pamamagitan po ni Ping Lacson. Dahil po sa kawalan ng credibility. Pero marin itong ipinagtanggol ni Marcoleta mga kababayan. Ang mga testimonya nitong mga Marines, alleged 18 Marines, para buhayin muli po yung investigasyon. So alam na ninyo yung magiging direksyon nito. So nagbabala mga kababayan yung mga observers, critics, na posibleng gamitin po ito ni Marcoleta para ipitin po yung mga kalaban na politiko habang inililigtas po yung mga kaalyadong sangkot doon sa affidavit ng 18 Marines. So tinitingnan din ito mga kababayan bilang panangga, pang-riskback. Kasi po si Marcoleta mismo naharap sa kasong plunder, yung 75 million plunder case na final po ng Ombudsman. Now, dito tayo sa pagpapakalat ng mga fake news at pagbuhay sa trauma ng nakaraan ni Amy Marcos mismo, kapatid ng ating Pangulo. So sinamantala po ni Amy Marcos yung pagkakataon para magpakalat ng mga luma at mga negatibong naratibo at kasinungalingan po tungkol sa term extension at charter change, pati no election scenario na naglalayong buhayin yung trauma ng martial law laban mga kababayan sa sarili niyang kapatid. Matindi. Sa pamamagitan mga kababayan sa pag-alingaw-ngaw ng mga conspiracy theories niya, sinasadya po ni Amy na lagyan ng lamat ang tiwala ng publiko sa ating Pangulong Bongbong na nagmumukhang watak-watak ang pamilya upang makuha niya yung suporta ng mga anti-Marcos at DDS. So kalintulad po ito ng ginawa ni dating Senador Juan Ponce Enrile noong panahon ng administrasyon ni Cory Aquino, kung saan yung kanyang mga lantarang kritisismo mula po sa loob at pag-atake sa liderato
ay nagdulot po ng malawakang pagdududa sa katatagan po ng mismong gobyerno. Dito nagsimula yung paglakas ng loob, mga kababayan, ng mga rebuilding faction. So dito naman tayo sa isyu ng pagharang, mga kababayan, ng ICC warrant para protektahan yung mga kaalyado. So ang pinakamalalang hakbang ng bagong alyansa sa Senado, yung tahasang pagtalikod sa mga obligasyong pandaigdig ng Pilipinas gamit po yung kanilang kapangyarihan upang proteksyonan yung mga inaakusahan sa crimes against humanity. Ang lantaran, mga kababayan, na pag-invalidate at pag-arang ng bagong alyansa sa Senado sa ICC warrant ay direktang paghamon, mga kababayan, sa foreign policy ng ating Pangulo na nagnanais po na ibalik ang bansa sa pandaigdigang komunidad. So ang pagprotekta, mga kababayan, ng Senado sa mga individual na may issue po sa ICC sa pamamagitan po ng Blue Ribbon, nagpapakita na mas mahalaga po sa kanila ang personal na interes ng paksyon ng DDS senators kaysa po sa kredibilidad ng Pilipinas na nagre-resulta, mga kababayan, sa panggigipit sa foreign relations na binuo po ng administrasyon. Ngayon, mga kababayan, ang ginawang pag-atake ng mga pro-Duterte senators kay dating Speaker Martin Romualdez ay isa pong klasiko at desperadong political diversion sa ilalim ng prinsipyong checks and balance o check and balance. Ang legislatura po ay kasama sa pagbuo ng Estado. Hindi po siya instrumento para sa personal na pananabutahe. Nang maalis si Martin Romualdez sa poder, doon po lumabas yung tunay na kulay ng mga oportunistang mambabatas. Gagamitin po ang Blue Ribbon Committee, hindi po para sa pagtuklas sa katotohanan in aid of legislation, kundi bilang isang partisan weapon upang gipitin po ang Malacanang. So sana makita ito mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, balikan natin. Malinaw, mga kababayan, sa takbo ng ating kwento na nang mawala sa kapangyarihan yung matibay na kalasag ng administrasyon sa ilalim ni dating Speaker Martin Romualdez bilang pinuno ng Kongreso, sinamantala na ng mga DDS-aligned senators at ng kanilang mga kasabwat ang pagkakataon upang i-hostage yung Senado, ibagsak yung foreign policy ng bansa, at ilunsad ang sistematikong destabilisasyon na naglalayong tuluyang i-isolate at pabagsakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos.